magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, inabsuelto na po ng korte sila Enrile, si Janet Lim Napoles, pati po si Gigi Reyes, yung Chief of Staff po ni Enrile. So, acquitted na po sila, wala na po silang kaso doon po sa PDAP scam. Ito po yung pork barrel before na lumabas to nung 10 years ago na sinasabi na isa ito sa pinakamalaking scam na nangyari na involve po yung ating mga mambabatas, especially yung mga senador po. Kasama dyan si Jinggoy at si Bong Revilla. So yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw po na ito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Bagong-bagong balita ngayon pong umaga, pinawalang sala o inabsuelto ng Sandigan Bayan 3rd Division sina dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at mga kapwa-akusadong sina Gigi Reyes at Janet Lim Napoles sa kasong plunder na may kaugnayan sa pork barrel scam. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Matapos nga ang isang dekada ay nagbaba ng hatol ang Sandigan Bayan kaugnay sa kasong plunder laban kina dating senador at ngayon Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile, ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes, sina Ponet Napoles, Janet Napoles at dalawang iba pa na hanggang ngayon ay at large. Sa botong 4-1 ay pinawalang sala ng Sandigan Bayan Special 3rd Division sina Enrile, Reyes at Napoles. 4 ang bumoto for acquittal, 1 ang dissenting opinion at ang dissenting opinion ay kay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabutahetang. Ayaw pang magbigay ng kopya ng Sandigan Bayan, hihintayin daw ang upload pero sa binasa sa loob ng korte, ipinawalang sala sila dahil sa lack of evidence o kakulangan ng ebidensya. Pagkatapos pinawalang inacquitted, pinawalang sala sila dahil daw sa kakulangan daw po ng ebidensya. So ibig sabihin, dahil sa nangyaring pag-acquit, so hindi totoo na merong pong nangyaring scam, lalo na sa pork barrel, dahil inacquit eh. So anong pong sense na nagkaroon pa pala ng Senate hearing, isinampa yung kaso after 10 years na baliwala. So coincidence lang kaya na nagkataon lang kaya na dahil sa panahon ni Bongbong Marcos, humina yung mga kaso na mga hinawakan po ng ang involved po ay mga government elected official. So, kasi kung isipin nyo, si De Lima, so napawalang sala during Marcos administration, na iniisip nga nung iba na baka gamitin nga ng Marcos administration yung paglaya ni De Lima para balikan ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte. So, after noon, si Kerwin Espinosa na self-confessed na drug lord, so napawalang kaso rin. Napawalang sala rin po siya at ngayon po nagpaplanong tumakbo bilang mayor po ng Leyte. So, after noon, nagbigay din siya ng pahayag na willing siya maging witness dun sa Quadcom, yung Quad Committee na ginagawa ng Kongreso. So, napawalang sala rin siya, Marcos administration. So, ngayon, napawalang sala rin itong sila Enrile, si Janet Lim Napoles, tsaka si Gigi Reyes, sa loob din po ng Marcos administration. So, pwedeng sabihin na coincidence talaga na or talagang nakaplano yung mga pagpapalaya kasi si Enrile, siyempre, Chief Presidential Counsel ni Bongbong Marcos. So, hindi pwedeng alisin o hindi natin maiiwasang isipin na posibleng hinihilot din yung mga kaso na yun dahil nga, siyempre, Marcos administration,
ah, under ng Marcos administration si Enrile. So, mukhang totoo or pwedeng totoo yung iniisip ng iba na talagang nahilot na yung mga kaso para pagbigyan or yung, alam mo, yung parang sinasabi nila bayad utang. Siyempre, ito yung mga sumuporta, ito yung mga tumulong para dun sa pagpupondo, angat yung popularity ni Ferdinand Bongbong Marcos. So, pwede rin nating sabihin na mukhang ito yung nagiging bayad utang. So, balik tayo dun sa kaso. So, ibig sabihin, hindi totoo yung mga alegasyon na sinasabi nila na yung mga mambabatas natin ay kumikita doon sa pork barrel. Kasi dineclare ng Supreme Court, di ba, na unconstitutional daw yung pork barrel dahil nga nagamit nga doon sa scam. So dahil ibinasura yung kaso, so it means hindi totoong unconstitutional yung pork barrel. Kasi yun yung pinakapunto nila, kaya nga nila sinampahan ng kaso itong sila Janet Lim Napoles. Tapos eventually after 10 years under Bongbong Marcos administration, acquitted. So ibig sabihin acquitted, walang kaso. So para saan talaga yun? Kumbaga, ang daming witness na lumutang during nung ginagawang Senate hearing, 'di ba? Andiyan sila Ben Hurloy na nakasuhan pa nga ng serious illegal detention tong si Janet Napoles dahil daw hindi sila pinalabas doon sa bahay, parang ganun nangyari noon. Pero eventually rin naman na nakalaya din. Pero yun nga. So dahil dito sa sa pagpapawalang sala, so ibig sabihin nagsisinungaling din yung mga nag-witness before na tumistigo doon sa Senate hearing. 'Di ba? So lahat ng pinaghirapan, ah, lahat ng in aid of legislation nila during that time, baliwala dahil puro kasinungalingan lang, puro moro-moro lang. So parang lumabas lang dito, siniraan lang nila itong mga senador tsaka si Janet Lim Napoles. 'Di ba? Kasi acquitted baliwala. Ang laking pera yung involved doon na kung titingnan nyo naman, nung inimbestigahan niya, totoo, wala naman talaga mga foundation, walang mga NGO foundation na itinayo para makatulong, para doon dinadala yung pondo nitong mga senador, yung mga nila, yung kanilang mga pork barrel, ng kanilang pondo. Kasi yun yung sistema Nagtatayo si Janet Lim Napoles ng mga kooperatiba or mga foundation na pupondohan nitong mga senador. Yun yung aligasyon 'di ba? Napatunayan naman na wala talagang ganung klaseng foundation si Janet Lim Napoles. So puro lang yun, puro parang katatayo lang. Pag pinuntahan yung mga address ng mga foundation is bakanting lote, hindi doon talaga nakatira, mga residential, hindi nag-i-exist yung tao. So lahat yun, baliwala. Dahil sabi ng korte, lack of evidence daw. So, ibig sabihin, lahat ng mga itinayong foundation ni Janet Lim Napoles ay totoo. Dahil inacquit 'di ba? Kasi kung inacquit, ibig sabihin, tas lack of evidence pa, so hindi totoo yung alegasyon na gumawa lang ng foundation si Janet Lim Napoles na pinopondohan nila Enrile, nila Jinggoy, ni Bong Revilla. Hindi natin sinasabi na talagang alam nila Jinggoy o ng mga senador na to na yung kinukubrang pera ni Janet Lim Napoles na supposedly para doon sa mga NGO cooperative or foundation, doon talaga napupunta. So, saan napupunta yung pinopondohan ng pera ng mga mambabatas natin, especially itong mga senador na to, kung inakwit ng korte? Ba, hindi naman sa kini-question natin yung korte natin do sa ibinaba nilang hatol. Siguro more on tayo rito sa
government side na nag-aakusa, 'di ba? Na pwedeng merong nagkaroon ba siguro ng kumbaga dito meron silang pagkukulang siguro kung bakit humina yung kaso. Tandaan nyo kasi siyempre 3 years na rin naman si Bongbong Marcos na nakaupo. So sa loob ng 3 taon na yon, imposible naman na walang nangyaring hearing. So posible kayang napabayaan, kaya siguro humina yung kaso at inakwit. Or pwede talagang lack of evidence ba talaga yung nagiging reason? So hindi natin alam pero ang pinakapunto, lahat ng mga sinabi nila before ng Senate hearing is lahat puro kasinungalingan lang. Moro-moro lang para siraan lang itong mga senador at si Janet Lim Napoles. Ibaba ang hato, sabi ni Attorney Estelito Mendoza, vindication daw ito para kay Enrile at kay Reyes. Sabi naman ni Napoles, God is good at nagpasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Si Reyes ay tumangging magbigay ng pahayag. Lumapit din si Napoles kay Enrile pagkatapos ibaba ang hatol ng korte at lumapit din si Reyes kay Attorney Mendoza at nagmano. Matatandaang sinampahan sila ng plunder dahil umano sa 172 million pesos na kickback umano ni Enrile mula sa pagpondo sa mga bogus na non-government organizations noon ni Napoles gamit ang kanyang pork barrel o Priority Development Assistance Fund. Nananatili namang at large ang dalawa pang akusado na sina Ronald John Lim at John Raymond de Assis. June 2014 nang ihain ng plunder case laban sa mga akusado. Sumuko si Enrile ng sumunod na buwan at nakalaya mula sa hospital arrest matapos magpiyansa noong 2015. Narito po ang kanilang mga pahayag. So yun, binopondohan daw ng mga foundation na tinayo ni Janet Lim Napoles. So may kickback itong mga senador. So itinanggi ng mga senador na meron silang nakukuhang kickback kay Janet Lim Napoles. Doon pwede natin sabihin na posible na wala talaga silang nakukuha. Kasi nga kumbaga gagawa ng foundation si Janet Lim Napoles, which is yun naman ang talagang lumitaw doon sa Senate hearing. So siyempre hihingi siya ng pondo dito sa mga mambabatas natin, sa mga senador. So after nun, siyempre pag nabigyan sila na-award na sa kanila yung pondo kay Janet Lim Napoles, pwedeng hindi niya na ibalik o pwedeng hindi niya bigyan. Kasi ang alegasyon, binibigyan daw niya. So itinanggi naman itong mga senador. So posible naman yun na talagang wala silang alam. Huwag sa kanila kasi may bigyan nila yung pondo para doon sa foundation na makatulong sila. So pwedeng pinalalabas lang o nandadamay lang si Janet Lim Napoles tungkol doon sa kickback. Pero ang pinakasigurado rito is meron talagang foundation na bogus na doon napupunda yung mga pondo nitong mga senador. Bakit kaya hindi yun yung nakita ng korte? Diba? Kumbaga bakit hindi sila doon nag-focus doon sa mga foundation na nailabas din naman sa mga Senate hearing nakaraang noong 10 years ago. Kasi halos isang dekada yung tinagal nitong kaso na to Pero bakit hindi nila nakita yung sinasabing mga bogus na foundation? Na proven naman talaga na nung pinuntahan nila, nung nagkaroon sila ng research tungkol dun sa mga foundation ni Janet Lim Napoles na ginawa niya, is talaga hindi nag-i-exist. Kung meron man, hindi doon naka-address. Diba? Bakit? So, lumalabas na hindi totoong mga bogus yun. So, totoong yung pondong ibinigay ng mga senador ay napunta doon sa foundation at ginamit sa kung anong dapat nilang gamitin para makatulong. Kasi binaliktad kumbaga inakwit So ibig sabihin, ang nagsisinungaling yung mga
nag-imbestiga doon sa pork barrel scam. Kasi acquitted di ba? So, hindi natin talaga maunawaan ng sobra na ano bang klaseng batas meron ang Pilipinas na pagdating talaga sa pondo ng bayan natin, halos lahat na-acquit. Lahat. Kumbaga, walang napaparusahan sa paglustay sa pera po ng taong bayan, so, na sinasabing meron naman tayong batas na kumbaga yun yung magiging kaparusahan. Ang problema, ang hirap patunayan na itong mga taong to nilulustay yung pera ng taong bayan o ibinubulsa. Bakit ganun kahirap na patunayan ng gobyerno na nilulustay lang ng mga, sabihin natin, ng mga corrupt official ang pera ng taong bayan? So, yan po yung katanungan na napakahirap sagutin. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.